ito, yung mga i-discuss ko, ginamit ko lahat ng anak ko yan. Totoo po yun. Bilang isang magulang, esperado ka. Bunso mo yun. Tapos, kadalasan kasi sa mga bunso, pinakamalambing, di ba? Sabi ng anak ko, uwi na tayo, wala ko sakit. Kulang ko na lang sabihin, ano ba naman anak, lumuluwa na yung mata mo, laki ng bukol mo. Tapos paralyzed po siya, half body. Tapos para sa kanya wala siyang sakit. Kasi every time na nag-pray kami, tiniklaim talaga namin na magaling siya, wala siyang sakit. So, kaya nga siguro naisip ko, kaya siguro sinabi ni Lord na kung gusto mong pumunta ng langit, mag-asal bata ka. Di ba ang bata po, kahit pinagalitan mo, mamaya pati ulit kayo. Kung baga, yung faith mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, ganun talaga siya. Kaya inuwi namin yung anak namin. Alam niyo po, nung sinabi ng doktor na baka bago mag-June, dumating yung June, sinabi ko kay Lord, birthday ko ngayon, lahat ng synthetic drugs na binigay, kahit yan po ay libre, hindi ko na po pinainom sa anak ko. Nakonsulta po kami sa doktor na naturopath. Sinabi ng doktor, ganito lang ang gagawin, patayin natin ang cancer cell. So paano papatayin? Gugutumin. Ginutom namin yung cancer cell, umiwas po siya sa maraming pagkain. Na kadalasan kinakain ng katawan natin ngayon. Kaya nga, sabi di ba dyan, what you eat is what you are. Ibig sabihin kung ano yung pinapakain mo, ganun ka. Kung hindi ka healthy kumain, edi unhealthy yung katawan mo, ganun yun. Pero sa kaso ng anak ko, hindi siya kumbaga nature according to the doctor. Tapos nung ginamit na namin ito, yung Power Trio, tuloy-tuloy lang po yun, last year po yun. Tapos nadagdagan po itong bioresonator kasi yung anak ko, hindi hirap siya matulog. Tapos, kung naglalakad siya, ganyan, hindi ganun siya kasigla, hindi tumatalong-talong na ganyan. Pero nung nagamit niya to for 1 week, alam niyo po, gusto niya na laging lumabas, gusto niya na laging magtalong-talong, tapos masarap na po yung tulog niya. Literal, lahat po ng sinabi sa kanina ni Sir Jong, ni Dr. Jong, nangyari po talaga sa anak ko. Masarap ang tulog niya. At ngayon po, yung mata ng anak ko, lumiliit na po. Wala kasi tayong monitor lumiliit na po. Tapos yung bukol niya, literal na lumiit na rin. At talagang glory to God. Bakit po? Buhay na patotoo na may Diyos po tayo. Kasi alam niyo po, itong mga produktong ito, hindi naman ito nagawa ng sariling kaalaman, di ba? Binigay ito ng Diyos Diba? At katulad nito, hindi naman ito nagawa ng basta na lang. Ibig sabihin, mayroong Diyos na nagbibigay ng kaalaman. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, lalo-lalo na yung may mga terminal na sinasabi ng doktor, meron pong pag-asa. Ang importante lang po, matuto tayong magtiwala at manalangin. At magtiwala din yun sa mga taong ipinadala sa inyo ng Diyos. Kasi kung hindi ako naniwala sa mga produktong ito, baka wala na po yung anak ko. Tama po ba? Kasi anong ipapainom ko sa anak ko, anong ipapakain ko. Kaya siya nagkaroon daw ng cancer dahil yung mga good cell niya kinain na ng cancer. Pero lahat po, kumbaga, nung ininom niya itong mga ito, nag-replenish lahat. Nag-replenish yung mga masasamang cancer cell, nabuhay po yun. Kaya po ganun. Kaya alam niyo po, itong ginagawa natin, siguro yung mga iba, hindi nila na-appreciate, lalo-lalo na kung naglalakad pa sila ng normal, nag-iisip pa sila ng normal. Pero alam niyo po, doon yung malalaman na health is wealth kapag kayo po ay may karamdaman niya. Alam niyo po yun? Kaya napakahalaga po talaga ng health. Sabi nga ni Jack Ma kasi po si Jack Ma, yung kanyang anak ay nag-diagnose din ng cancer. Mayaman po yun, di ba ma'am? Napakayaman, isang Chinese billionaire. Lahat po, siya po yung founder ng Alibaba. Sabi niya, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo kayang tulungan ang mahal mo sa buhay kapag meron ng cancer. Kaya po, tayo, kahit hindi tayo mayaman sa material, pero mayaman naman tayo sa kalusugan, ikaw po ay pinakamayaman na sa buong mundo. Ayan, God bless po sa ating lahat. Sana po makinig tayo sa lahat ng discussion kasi napakahalaga, lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, thank you po. God bless.
Misela, anong naramdaman ng iyong anak using the bioresonator? Pinagpawisan siya. Kasi yung anak ko, syempre, bihira naman siyang makapaglakad dahil na ganun siya maglakad. Pero nung umupo nga siya dyan, sabi niya, Mama, yung parang daw may kuryente. Tapos, yun nga, pinagpawisan siya, maraming pawis. Ibig sabihin, lumabas lahat ng toxic. At naging masigla talaga yung katawan niya. Naging masigla talaga. Parang alam mo yung bumalik na siya sa pagkabata na yung bata parang gusto na lang laro ng laro, lakad ng lakad. Ganun po yung naramdaman ng anak ko. Tapos, ayun po, sumarap na po yung tulog niya at hindi na siya parang bugnutin. Hindi na siya bugnutin. Kasi dati kapag binibiro siya ng mga kapatid niya, kasi kinakain po niya yung french fries. Yung french fries po ng anak ko hindi piniprito. Ginagamitan po namin ng air fryer. Kasi po bawal sa kanya ang oil. Lahat po bawal ang oil. Hindi rin po siya kumakain ng white rice. Brown rice po, bihira lang. So ayun po, kaya pagka binibiro siya ng mga kapatid niya, nagagalit siya kasi nauubos na yung fries niya. Pero kapag nung talagang sabi ni Sir John kanina na less stress, totoo po yun. Totoo po yun, hindi kayo madaling magalit. Hindi kayo madaling magalit. Kasi hindi kayo stress eh. Di ba ang taong stress, galitin, bugnutin, di ba po? So yung anak ko, yun po yung napansin ko nung gumamit ko siya ng bioresonator. Kaya papasalamat din ako kay Lord dahil may mga taong ginamit para magpahiram ng bioresonator. Ayan. God bless po sa ating lahat. Ayan, palakpakan po natin si Miss Ella. At actually, sabi niya, sumarap ang tulog ng kanyang anak sa bioresonator. Kasi actually po, ang kanyang anak ay medyo... Kunin mo mamaya sa akin yung 15 ml. Hirap matulog. Si 15 tatay, ml bibigay ko sa'yo masarap mamaya. matulog yan mamaya. Di ba? Pero again, siguro alam niyo naman po na kung bakit namin ginagawa ito kasi ayaw namin na magkakasakit kayo. Nalulungkot ako sa iba na na-introduce na po namin ito, mababalita kung gumastos ng 300,000 sa hospital. 350. Sino ang gumastos dito ng gano'n? Yun. Sino? Susuklihan ko tang Si 50. Ma'am pala. Di ba? Ngayon, dahil may bago ng technology, again, pag may, sabi nga po, may ang lahat nagbabago. Okay? Noong 2005 po, hindi pa grabe ang radiation. Sino ang may cellphone? Lahat. Ang tanong, maganda ba ang cellphone? Oo, maganda. Maganda ang